usapin ang baha sa Metro Manila. Sa panahon ngayon, madalas tayong nakakaranas ng matinding pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ito ay nagdudulot ng matinding presyo sa mga Pilipino, lalo na sa mga maralita na araw-araw nagsusumika para kumita. Isipin mo, nagpagod ka sa trabaho tapos bigla kang ma-stranded sa baha, delikado na, abala pa. Hindi natin may kakaila na isa ito sa mga resulta ng kakulangan na sa maayos na urban planning at kapabayaan ng iilan sa pamahalaan. Actually hanggang ngayon, tila wala pa rin konkretong solusyon ang gobyerno sa paulit-ulit na pagbaha. Habang ang ibang bansa gaya ng Japan ay makabagong solusyon at teknolohikal, tayo ay tila naiwanan pa rin. Panahon na para kumilos ang pamahalaan. Dapat tayong gumawa ng mga hakbang upang makasabay sa mga makabagong flood control system ng ibang bansa. Isa sa pinakamagandang halimbawa nito ay ang GCANS project ng Japan. Alam mo ba na ang Japan ay may isang napakalaking pasilidad sa ilalim ng lupa na tinatawag na underground temple? Pero ito ay hindi simbahan, ito ay isang higanting water detention tank na tumutulong upang maiwasan ang matinding pagbaha sa Tokyo at mga karatig na lugar. Actually marami silang mga problema. Madaling tamaan ang Japan ng malakas na ulan, bagyo at flash floods. Dahil sa sobrang siksika na ang mga gusali at kalsada sa Tokyo, kakunti na lang ang lupa na maaaring sumipsip ng tubig ulan. Kaya sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, mabilis na umaapaw ang mga ilog at nalulubog sa baha ang mga kalsada, subway at mga kabahayan. Pero gumawa sila ng solusyon para mapigilan ito. Itinayo ng Japan ang tinatawag na Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel o mas kilalang bilang GCANS project. Ang layunin nito, ipunin muna ang sobrang tubig at saka ito dahan-dahan ilalabas kapag ligtas na. Ngayon, gumagana ito parang isang malaking shaft. Mayroon 5 napakalalim na shaft na parang higanting balon. Halos 65 meters ang lalim nito at 32 meters ang lapad. Dito unang pumapasok ang tubig baha mula sa mga kanal at ilog. Ang mga shaft ay nagkukunikta sa 63 kilometers na tunnel na nakabaon ng 50 meters ang lalim ng lupa. Ito nagsisilbing highway ng tubig papunta sa central tank at kumbaga tawagin central reservoir. Sa dulo ng tunnel matatagpuan ang napakalaking underground reservoir na tinatawag ding underground temple. Dahil sa disenyo nitong kalintulad ng isang katedral, mayroong 59 na poste or columns, sa bawat isa ay may bigat na 500 tons. Ang sukat nito ay 177 metro ang haba at 78 meters ang lapad at 18 metro ang taas. Ngayon, pag puno na ang reservoir, ginagamit ang mga higanting pumps na para itulak ang tubig palabas patungong Idogawa River. Kayang magbomba ng bawat pump ng hanggang 200 tons ng tubig kada segundo. Ang construction nito ay sinimulan ang proyekto noong 1992 at natapos noong 2006. Halos 13 years ang tinagal. Gumamit sila ng mga tunnel boring machines, heavy duty cranes at iba pang specialized construction equipment upang masigurong ligtas at matibay ang pagkagawa. Actually, ang epekto at naging benepisyo nito sa mga mamamayan ng Japan, dahil sa proyektong ito nabawasan ang pagbaha sa Tokyo. Protektado na ang milyong-milyong mamamayan, kabayan, infrastruktura at ang kanilang subway system mula sa mga sakunang dala ng ulan at bagyo. Ito ay isa sa pinakamalaking flood control project sa buong mundo. Isang patunay na kahusayan ng Japan sa larangan ng engineering at disaster preparedness. Tunay na kamangha-mangha ang engineering ng Japan. Ang tinatawag nilang underground temple ay hindi lang isang architectural na obra maestra kundi isang tunay na bayani laban sa baha. Kung nagustuhan mo ang mga video na to, huwag kalimutan i-like at i-share para mas marami pang makalam sa ganitong world class na proyekto. Sana balang araw magkaroon din tayo ng ganitong uri ng solusyon dito sa Pilipinas at huwag isipin ang mga sarili lang kapakanan, gawin sana ng tama at maging tapat naman sa serbisyo at huwag isipin ang pangungurakot lang. Magsilbi sa mamamayang Pilipino at sa bayan
para naman magkaroon tayo ng solusyon, long-term solutions. Kayang-kaya ito kung tutusin. Hanggang dito lang muna, hanggat ulit sa susunod. Kindly share and follow. Thank you and God bless.